Naramdaman ni Althea ang malamig na pawis na unti-unting namuo sa kanyang likod. Pero hindi iyon dahil sa aircon ng Montefalco Tower na pumupuno sa buong silid, kundi dahil sa init na kumakalat sa pagitan ng kanyang mga hita. Hindi pa man natatapos ang tanong ng matikas na interviewer, isang pakiramdam ang biglang bumalot sa kanya, isang basa, mainit na pakiramdam na tila apoy na tumutupok sa kanyang huling pag-asa. Dahan-dahan, nilingon niya ang kanyang upuan, ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Isang maitim, bilog na mansa ang unti-unting lumalawak sa kanyang puting palda. Dugo. Regla. Dito. Sa mismong gitna ng pinakamahalagang interview sa kanyang buhay. Gusto niyang lamunin siya ng lupa. Gusto niyang maglaho. Ang buong mundo ay tila huminto, at ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng kanyang puso sa kanyang mga tainga. Ang lahat ng paghahanda, ang lahat ng pangarap na makahanap ng trabaho para mabayaran ang utang ng kanyang ama at mapagamot ang kanyang nanay Corazon, lahat ay unti-unting naglalaho kasabay ng bawat patak ng dugong kumakalat sa tela. Ito na ang katapusan. Narinig niya ang boses ng interviewer na si Emer de la Riva, na nagtanong, Miss Ramirez. Okay ka lang ba? Ang tinig nito ay puno ng pag-aalala, pero halata sa kanyang mga mata ang pagkagulat at pagkadismaya. Alam ni Althea kung ano ang iniisip nito, ang babaeng ito, hindi profesional. Bumulwak ang luha sa kanyang mga mata pero pinilit niyang pigilin. Hindi siya iyak. Hindi siya bibigay. Oo po, sir, halos pabulong niyang sagot, namumula ang mukha. Pero ang mga salita ay tila nabuhol sa kanyang lalamunan. Paano siya makakabangon at makakapagpaliwanag? Paano niya itatago ang kahiyang ito? Ang pangarap niyang maging isang administrative assistant sa prestihiyosong Montefalco Group ay naging bangungot sa isang iglap. Bago pa man siya makahanap ng paraan para makatakas, biglang bumukas ang pintuan ng opisina. Isang lalaki ang pumasok, matangkad, may malalim na mga mata at tindig na nagpapakita ng otoridad. Nakasuot ito ng mamahaling suit na tila isinukat para sa kanya. Siya si Xavier Montefalco, ang CA. Ang pangalan pa lang ay kumakatawan na sa kapangyarihan at kayamanan. Bihira itong lumabas sa kanyang opisina, kaya't ang pagdating niya ay isang malaking sorpresa. Naglakad ito papunta sa lamesa, ang kanyang tingin ay dumaan kay Emer de la Riva, pagkatapos ay huminto kay Althea. Walang bahid ng pagkadiri sa kanyang mga mata, tanging isang seryosong tingin na tila may pag-unawa. Emer de la Riva, kailangan ko ng iyong tulong sa isang kagyat na bagay, sabi ni Xavier. Ang kanyang boses ay kalmado at malalim. Pakiusap, puntahan mo ang aking opisina. Ako na ang bahala rito. Tumango si Emer de la Riva, halatang nagtataka, pero sumunod sa utos ng CA. Nilingon niya sandali si Althea na parang nagpapaumanhin bago lumabas ng silid. Naiwan si Althea at Xavier na magkasama sa isang nakakabinging katahimikan. Naramdaman ni Althea ang init ng kanyang dugo na umaakyat sa kanyang pisngi. Ang kahihiyan ay mas matindi ngayon na tanging si Xavier lang ang kanyang kaharap. Ang taong ito, na nabibilang sa isang mundo na libo-libong milya ang layo sa kanya, ang nakasaksi sa kanyang pinakamalaking kahihiyan. Pero imbis na magsalita o magbigay ng komento, lumakad si Xavier papunta sa kanyang likuran. Hindi siya tumitingin sa mansa. Sa halip, hinubad nito ang kanyang blazer, ang telang masarap sa mata ay bumaba ng dahan-dahan. Miss Ramirez, marahang sabi ni Xavier, ang kanyang boses ay halos bulong. Maaari mo bang isuot ito? Hindi makapaniwala si Althea. Ang kanyang blazer. Upang takpan ang kahihiyan niya. Isang alok na hindi niya inaasahan mula sa isang taong tulad niya. Habang kinukuha niya ang blazer, naramdaman niya ang init ng tela at ang amoy ng mamahaling pabango ni Xavier. Ang init na yon ay tila unti-unting nagpapababa ng tensyon sa kanyang katawan. Salamat po, sir, pabulong niyang sagot, halos hindi makatingin sa kanya. Pinilit niyang isuot ang blazer, at kahit masyadong malaki, nagawa nitong takpan ang mansa. Ito ay isang maliit na ginhawa, ngunit malaking bagay para sa kanya. Halika na, Miss Ramirez, sabi ni Xavier. Pahatid na kita sa inyo. Nagulat si Althea. Po. Pero sir, hindi na po kailangan. Kailangan, matigas ngunit banayad ang boses ni Xavier. Hindi maganda na maglalakad ka ng ganyan. Isa itong kumpanya na nagpapahalaga sa kapakanan ng kanyang mga bisita, at lalong-lalo na sa mga may kakayahan na gustong maging bahagi namin. Ang huling bahagi ng kanyang sinabi ay tila may kahulugan. May kakayahan?
Matapos ang kahiyang ito, nilingon siya ni Xavier, at nakita ni Althea ang isang bahagyang ngiti sa gilid ng kanyang labi, isang ngiti na tila may lihim na nalalaman. Naglakad sila palabas ng opisina, ang bawat hakbang ay tila milya-milya para kay Althea. Ang mga empleyado na nakita nila sa pasilyo ay tila hindi napapansin ang kanyang kalagayan, ang lahat ay nakatuon sa presensya ni Xavier. Sumakay sila sa pribadong elevator. Sa loob nito, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanila, maliban sa mahinang tunog ng mekanismo ng elevator. Hindi mo kailangan mag-alala tungkol sa interview, basag ni Xavier sa katahimikan, ang boses nito ay kalmado. Nakita ko ang iyong resume. Napakagaling ng iyong mga credentials. Ang nangyari ngayon ay isang aksidente. Walang kinalaman sa iyong kakayahan. Nakaramdam si Althea ng kaunting ginhawa. Ito ang unang pagkakataon na sinabi sa kanya ng isang tao na okay lang. Ngunit may isang bahagi ng kanyang sarili ang nagdududa. Bakit ang mismo ang nakikialam? Bakit siya ganoon kabait? Nang makalabas sila sa lobby, isang mamahaling itim na sasakyan ang naghihintay. Binuksan ni Xavier ang pintuan para kay Althea. Sa loob ng sasakyan, ang pakiramdam ay tila isang panaginip. Ang amoy ng leather at ang tahimik na biyahe ay malayo sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Saan kita ihahatid, Miss Ramirez? Tanong ni Xavier, nakatingin sa kanya mula sa rearview mirror. Binanggit ni Althea ang address ng kanilang bahay sa Tondo. Ramdam niya ang bahagyang pagtaas ng kilay ni Xavier. Alam niyang malayo ang agwat ng kanilang mga mundo. Alam mo, Miss Ramirez, simula ni Xavier, minsan, ang pinakamagandang bagay ay nagsisimula sa pinaka-hindi inaasahang paraan. Hindi niya maintindihan ang ibig nitong sabihin. Ang kahihiyan ba niya ay isang pinakamagandang bagay? Nang makarating sila sa kanilang barong-barong na kapitbahayan, mabilis na lumabas si Althea. Ang busina ng sasakyan ni Xavier ay tila nakakaakit ng mga tingin. Maraming salamat po, Sir Xavier, sinserong sabi ni Althea, nakayuko ang ulo. Hindi ko po alam paano ko kayo pasasalamatan. Lumabas din si Xavier, tumayo sa harap niya. Ang kanyang tindig ay mataas at matikas. Althea, tawag nito sa kanyang pangalan, ang tunog nito ay tila musika sa kanyang tainga. Huwag kang mag-alala. May kailangan lang akong gawin. Inabot nito sa kanya ang isang makinis na business card. Ginto ang sulat sa card, Xavier Montefalco, C. Montefalco Group. Sa ilalim ng pangalan ay mayroong nakasulat na cellphone number. Sana'y magkita tayong muli, Althea. Ang pagkakataong ito ay simula ng isang bagay na di mo inaasahan, sabi nito, ang kanyang tingin ay matalim ngunit may pag-asa. Mayroong isang bagay sa kanyang mga mata na tila may alam siya, isang lihim na hindi niya pa kayang ibunyad. Sumakay ito sa sasakyan at umalis, naiwan si Althea na nakatayo roon, hawak ang business card. Nakarating si Althea sa harap ng kanilang maliit na bahay, ang kanyang puso ay nagmamadali. Hawak niya ang business card ni Xavier, ang pakiramdam ng papel ay malamig sa kanyang palad. Sino ba talaga ang Xavier Montefalco na ito? Isang biro lang ba ito para sa kanya, isang pagpapalipas oras ng isang bilyonaryo? O mayroon talagang mas malalim na kahulugan ang mga salita niya? Ano ba ang iniisip niya, bulong niya sa sarili, habang tinititigan ang gintong sulat sa card? Ang bawat salita ay tila nagpapabigat sa kanyang isip, nag-iwan sa kanya ng isang katanungan na hindi niya masagot. Kinabukasan, nanatili sa isip ni Althea ang tingin ni Xavier, ang kanyang mga salitang, sana'y magkita tayong muli simula ng isang bagay na di mo inaasahan, at ang gintong business card na nakapatong sa ibabaw ng lumang mesa sa kanilang sala. Napabuntong hininga siya. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng iyon? Para sa isang katulad niya, na ang tanging pangarap ay makahanap ng trabahong may sapat na sahod para mabayaran ang utang ng yumaong ama at mapagamot ang may sakit na nanay Corazon, ang pakikipag-ugnayan sa isang bilyonaryong ay tila isang hindi kapanipaniwalang panaginip. O bangungot? Hindi pa man natatapos ang araw, dumating ang unang senyales ng hindi inaasahan. Isang truck na naghahatid ng bulaklak ang huminto sa harap ng kanilang bahay, na ikinagulat ng mga kapitbahay. Ilang oras matapos umalis ang truck, naroon na ang usap-usapan. Isang malaking bouquet ng puting rosas ang naiwan sa kanilang pintuan, may kasamang card na simpleng nakasulat, para kay Althea. Xavier. Ang sumunod na linggo ay naging mas kakaiba. Araw-araw ay may dumarating na sorpresa, isang mamahaling kahon ng mga prutas na bihira sa kanilang lugar,
isang set ng mga librong pang-accounting na may kasamang note na para sa pagre-review mo, at isang oras na naghahatid ng pagkain galing sa isang dekalidad na restaurant. Ang lahat ay may kalakip na simpleng card na naglalaman ng pangalan ni Xavier. Ang mga kapitbahay ay nagbubulungan na, at si Althea ay parang gusto nang magtago sa ilalim ng lupa. Ang kanyang nanay Corazon naman ay tila masayang-masaya, na iniisip na mayroong inspirasyon ang kanyang anak. "Naku, anak, ang daming pumupuri sa iyo," sabi ni Nanay Corazon, nakangiti habang nililinis ang mga bulaklak. "Ang galing mo pala, pati bilyonaryo napansin ka." "Nanay, kahiyan po ang nangyari," protesta ni Althea, nakahawak sa kanyang noo. "Hindi po ito paghanga. Siguro pinaglalaruan lang niya ako." Ang pinakamabigat na araw ay dumating nang si Xavier mismo ang nagpakita. Naglalako si Althea ng paborito nilang kakanin sa isang maliit na stall sa harap ng kanilang bahay. Ang usok mula sa mainit na bibingka ay bumabalot sa hangin. Biglang huminto sa gilid ng kalsada ang isang itim na na tila galing sa ibang dimensyon. Bumaba si Xavier, nakasuot ng simpleng polo shirt at jeans, pero halata pa rin ang kanyang karangyaan. Ang kanyang presensya ay tila isang magnetic field na umaakit sa lahat ng tingin mula sa mga nagdadaan at mga kapitbahay. "Magandang gabi, Althea," bati ni Xavier. Ang kanyang boses ay malumanay pero malakas sa gitna ng ingay ng kalye. "Busy ka yata?" Nagulat si Althea. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. "Sir Xavier, ano po ang ginagawa niyo rito?" "Narinig ko ang tungkol sa masarap mong bibingka," sagot ni Xavier, lumapit sa stall at tiningnan ang mga kakanin. "Pwede ba akong bumili ng isa?" Bumili nga si Xavier ng bibingka, at kinain ito na parang isa lamang itong ordinaryong merienda. Ang mga mata ng mga kapitbahay ay nakatutok sa kanya. Hindi ito ang tipikal na panliligaw ng mga lalaking nakasanayan ni Althea. Ito ay kakaiba. "Althea," sabi ni Xavier pagkatapos, seryoso ang kanyang mukha. "Gusto sana kitang yayain mag-dinner. Walang kinalaman sa trabaho. Gusto ko lang makilala ka." Ang mga bulungan sa paligid ay lumakas. "Dinner? Sa isang bilyonaryo?" Naramdaman ni Althea ang init sa kanyang pisngi. "Sir Xavier, hindi po yata tama." "Ano ang hindi tama?" tanong ni Xavier, nakatingin sa kanya ng direkta. "Gusto ko lang makilala ang isang babaeng nakatawag ng pansin ko." "May masama ba doon?" Hindi nakasagot si Althea. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Sino ba ang lalaking ito? Bakit siya ganoon kadesidido? Kinabukasan, sa isang kainan na lagi nilang pinupuntahan, kinausap ni Althea ang kanyang matalik na kaibigang si Bea Alonzo. Si Bea ang kanyang sandalan sa lahat ng pagsubok. "Bea, baliw na yata ako," sabi ni Althea habang nagkakape. "May bilyonaryong nanliligaw sa akin. Si Xavier Montefalco. Iyong CEO sa kumpanyang ininterbyuhan ko." "Ano? Seryoso ka?" Malaki ang mata ni Bea. "Ang swerte mo naman." "Aba, syempre naman. Hindi lang gwapo, mayaman pa." "Pero Bea, ang hirap." "Pakiramdam ko, laro lang ito sa kanya. Hindi kami magkapareho ng mundo." "Paano kung mapahiya lang ako?" tanong ni Althea, puno ng pag-aalinlangan. "Tingnan mo nga, pati sa amin pinag-uusapan na ako." "Bea, bakit hindi mo subukan?" payo ni Bea, ang boses nito ay puno ng pag-asa. "Minsan lang darating ang ganitong pagkakataon. Kung totoo ang pakiramdam niya, makikita mo. Kung hindi, then you move on, pero ang mahalaga, hindi ka nang hinayang." Ang mga salita ni Bea ay nagbigay ng kaunting lakas ng loob kay Althea. Marahil, kailangan niyang bigyan ng pagkakataon si Xavier at ang kanyang sarili. Isang hapon, habang naglalakad si Althea at Nanay Corazon pauwi mula sa pamilihan, biglang nagdilim ang langit at bumuhos ang malakas na ulan. Bitbit ni Nanay Corazon ang mabigat na basket ng gulay at isda. Ang kalsada ay madulas at maputik. Sa isang iglap, nawala ng balanse si Nanay Corazon. "Nanay," sigaw ni Althea, agad na lumapit upang tulungan ang ina. Pero masyadong mabigat ang basket at halos madulas din siya. Bago pa man tuluyang bumagsak si Nanay Corazon, isang matipuno at mabilis na kamay ang humawak sa kanyang siko. Ito si Xavier. Basang-basa rin siya, halatang kalalabas lang ng kotse, marahil ay papunta na sa kanilang bahay. Walang pag-aatubili nitong kinuha ang mabigat na basket mula kay Nanay Corazon at inalalayan ang matanda. "Tita Corazon, okay lang po ba kayo?" tanong ni Xavier,
ang kanyang tinig ay nagpapakita ng tunay na pag-aalala. Naku, Hijo, salamat, sabi ni Nanay Corazon, tila nakalimutan na ang kanyang sakit sa tuhod dahil sa pagkagulat at pasasalamat. Salamat sa tulong mo. Dinala ni Xavier ang basket hanggang sa bahay nila, tinulungan pa si Nanay Corazon na makaupo ng komportable. Ang kanyang mga kilos ay natural at walang halong pagpapanggap. Walang bahid ng pagkadiri sa lugar o pagmamataas sa kanyang ginawa. Nakita ni Althea ang isang bahagi ni Xavier na hindi niya inaasahan, ang kanyang kabaitan, ang kanyang pagiging praktikal, at ang kanyang tunay na pag-aalala sa ibang tao. Ang tagpong iyon, sa gitna ng malakas na ulan at putik, ay tila isang malinaw na larawan na nagpapakita ng kanyang tunay na kulay. Ito ay higit pa sa mga bulaklak o mamahaling regalo. Ito ay isang bagay na nararamdaman sa puso. Nagpaalam si Xavier pagkatapos, sinabing dumaan lang siya para i-check sila. Mag-ingat kayo, Tita Corazon, huling sabi niya. Pagkaalis ni Xavier, napaupo si Althea sa upuan. Nilingon siya ni Nanay Corazon. Anak, napakabait na bata ni Xavier, sabi ni Nanay Corazon, nakangiti. May puso. Bihira ang ganyan sa mayayaman. Opo, Nanay, pabulong na sagot ni Althea. Paggabi na, bumuhos muli ang malakas na ulan. Nag-aalala si Althea. Sa gitna ng malakas na pagkulog at pagkidlat, nilingon niya ang bintana. Naroon siya. Si Xavier. Nakatayo sa ilalim ng maliit na bubong ng kanilang kapitbahay, basang-basa ang kanyang buhok at damit, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling determinado. Sa kanyang kamay, mayroon siyang hawak na isang lalagyan ng pagkain na may usok pa. Dea, ayokong magkasakit kayo ni Tita Corazon, sigaw niya, halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Mag-usap tayo, kahit sandali lang. Ang kanyang pagpupursigi ay tila sumira sa huling pader na itinayo ni Althea sa kanyang puso. Ito ba ay isang laro? Kung ito ay laro, bakit siya handang magpakabasa sa ulan para lamang sa kanya? Kinabukasan matapos ang gabi ng pag-ulan, hindi na nakatanggi si Althea kay Xavier. Ang kanyang determinasyon na manatili sa ilalim ng ulan para lamang sa kanila ni Nanay Corazon ay nagpakita ng isang bahagi niya na hindi niya inasahan, isang lalaking may tunay na puso, hindi lang basta isang bilyonaryo na walang alam kundi ang pera. Sa loob ng ilang linggo, unti-unting lumambot ang kanyang puso. Hindi nito pilit na dalhin siya sa mga mamahaling lugar na hindi niya komportable. Sa halip, hinahayaan lang niya ang kanyang presensya na bumalot sa buhay niya, nag-iwan ng mga bulaklak sa mesa, naghahatid ng pagkain para sa Nanay Corazon, at kung minsan, magiliw na nakikipag-usap sa kanya sa labas ng kanyang bahay. Kaya nangyayain siya ni Xavier sa isang tunay na date sa isang lugar na tahimik at komportable para sa kanya, pumayag siya. Sa halip na isang fine dining restaurant, dinala siya ni Xavier sa isang maliit, pribadong gallery ng sining sa Makati, isang lugar na puno ng mga sining ng mga lokal na pintor. Nagulat siya. Inaasahan niya ang isang restaurant na puno ng mga socialite, ngunit ito ay tahimik, may malambing na tugtog, at ang bawat likhang sining ay tila nagkukwento. Alam ko, medyo kakaiba ito para sa isang date, sabi ni Xavier, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa isang abstraktong painting. Pero narinig ko kay Bea na mahilig ka sa mga sining. Gusto ko lang na makakita tayo ng bagay na pareho nating pinahahalagahan. Nakaramdam si Althea ng kilig. Napakaliit na detalye, pero nagpapakita iyon ng pagmamalasakit niya na malaman ang kanyang mga hilig. Nag-usat sila tungkol sa mga sining, tungkol sa buhay, at sa mga pangarap nila. Sa gabing iyon, naramdaman ni Althea ang isang koneksyon na higit pa sa yaman o katayuan. Naramdaman niya ang init ng kanyang kamay nang aksidenteng magdampi ang kanilang mga daliri habang tinitingnan nila ang isang eskultura. Ang kanyang tawa, ang kanyang mga mata na laging nakatutok sa kanya, ang bawat salita niya ay tila musika sa kanyang tainga. Sa unang pagkakataon, nakalimutan ni Althea ang kanyang pinanggalingan, ang kanyang mga utang, at ang kahihiyan niya. Tanging si Xavier lamang, at ang mundo na nilikha nila sa gabing iyon. Althea, sabi ni Xavier habang nagmamaneho pa uwi, ang kanyang boses ay malalim at seryoso. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa pagitan natin, pero gusto ko malaman mo na seryoso ako sa iyo. Ang mga salitang iyon ay tila nagbigay ng isang malakas na suntok sa kanyang puso. Seryoso. Para sa isang katulad niya. Naghalo ang kilig at takot sa kanyang dibdib. Lumipas ang ilang linggo at ang ugnayan nila ay lalong lumalim. Madalas na silang nakikitang magkasama at ang mga blind items sa social media at mga tabloid ay nagsimulang kumalat.
Ang bagong mystery girl ng Montefalco Yi ang naging paksa ng usapan. Alam ni Althea na hindi niya ito matataguan magpakailanman. Isang gabi, niyaya siya ni Xavier na dumalo sa isang branding charity gala na inorganisa ng Montefalco Group. Gusto kitang ipakilala, Althea. Walang itatago, sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Nag-aalangan si Althea. Ito ang magiging opisyal nilang paglabas sa publiko sa mundo ni Xavier. Pero sa tingin niya, kailangan niyang gawin ito. Para kay Xavier at para sa kanyang sarili. Kaya't, sa tulong ni Bea, naghanda siya. Isinuot niya ang isang eleganteng kulay cream na gown na binili niya mula sa isang thrift store na inayos ni Bea para maging perpekto. Nang dumating sila sa hotel ballroom, halos manlumo si Althea. Ang buong lugar ay puno ng mga elite, mga tao na tila galing sa mga magasin. Ang bawat sulok ay kumikinang sa diamante at mamahaling tela. Humawak si Althea sa braso ni Xavier, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Relax ka lang, bulong ni Xavier, bahagyang hinaplos ang kanyang likod. Nandito lang ako. Naglakad sila sa gitna ng karamihan. Ang bawat hakbang ay tila milya-milya. Ang mga mata ay nakatutok sa kanila. Ang mga bulungan ay nagsimulang marinig. Siya ba ang bagong babae ni Xavi? Ang galing magtago. At saka, ginawa ni Xavier ang isang bagay na nagpakaba at nagpakilig kay Althea. Hinawakan nito ang kanyang kamay, inangat ito, at mumiti sa mga paparazzi na biglang sumulpot. Mga kaibigan, gusto kong ipakilala sa inyo si Althea Ramirez, sabi ni Xavier. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, narinig sa buong bulwagan. Siya ang isang espesyal na babae sa buhay ko. Ang bulungan ay naging mas malakas. Ang mga kamera ay nagsimulang kumikinang. Naramdaman ni Althea ang init sa kanyang mukha. Opisyal na. Wala nang atrasan. Pero sa gitna ng pagkabahala, nakaramdam siya ng isang kakaibang kaligayahan. Si Xavier ay hindi nagtatago sa kanya. Ipinagmamalaki siya nito. Ngunit ang sandali ng kaligayahan ay biglang naglaho nang marinig niya ang isang matinis na tawa sa likuran nila. Oh, Inay! What is surprise? So, ito pala ang bago mong vi. Ang tinig ay matinis, may halo ng pagkamangha at pagmamaliit. Nilingon ni Althea ang pinanggalingan ng boses. Isang babae ang papalapit, nakasuot ng isang napakagarang pulang gown na tila ginawa upang magniningning sa gitna ng karamihan. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, at ang kanyang mga mata ay matatalim, may halo ng paghamak. Ito si Cassandra Sandy de la Cruz. Ang kanyang presensya ay tila isang malakas na tunog na pumupukaw sa lahat ng nasa paligid. Bago pa man makasagot si Xavier, lumapit si Sandy sa kanila, ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Xavier, darling, sabi niya, at agad na humawak sa braso ni Xavier, na tila nagmamay-ari. Naramdaman ni Althea ang init ng kamay ni Sandy na dumampi sa balat ni Xavier. Kaya pala bigla kang nawala sa mga party natin. Mayroon ka na palang itinatago. Tinanggal ni Xavier ang kamay ni Sandy sa kanyang braso. Cassandra, ano ang ginagawa mo rito? Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon. At saka, huwag mo siyang hawakan. Ngumiti si Sandy, mas lumalim ang pagmamaliit sa kanyang mga mata. Nilingon niya si Althea. Ang tingin niya ay bumaba mula sa ulo hanggang paa, na tila nagbibilang ng bawat tahi sa kanyang simpleng damit. Oh, siya pala ang bago mong libangan. Medyo iba sa mga nakasanayan mo, Xavier. Isang halakhak ang lumabas sa kanyang bibig, na tila nagpaparinig sa lahat. Hindi ko akalain na ganito na pala ang panlasa ng Montefalco Yi. Mula sa isang society princess patungo sa isang taong tulad niya. Naramdaman ni Althea ang init na kumakalat sa kanyang mukha. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit ang mga salita ay tila nanatili sa kanyang lalamunan. Siya ang sentro ng atensyon, at ang lahat ay nakatingin sa kanya, naghihintay ng kanyang reaksyon. Humigpit ang kapit niya sa braso ni Xavier. Cassandra, sapat na, galit na sabi ni Xavier, humakbang sa harap ni Althea upang protektahan siya. Si Althea Ramirez ang kasama ko. At walang sinuman ang may karapatang bastusin siya sa aking harapan. Bastusin? Umarko ang kilay ni Sandy. Nagpapaliwanag lang ako sa kanila, darling. Alam naman nating lahat na mayroong kasunduan ang pamilya natin, hindi ba? Na ako ang iyong fiance, ang babaeng nakatakdang maging Montefalco. Nilingon niya ang karamihan, na tila naghahanap ng suporta. Hindi ko maalam kung paano siya nakapasok dito.
Hindi yata siya kasama sa guest list ng mga Nagkaroon ng bulungan sa mga bisita. Alam ni Althea na totoo ang sinabi ni Sandy. Hindi siya kasama sa listahan ng mga importanteng tao. Ang kasunduan na yon ay matagal nang hindi ko kinikilala, sagot ni Xavier, ang kanyang tinig ay nagpakita ng matinding galit. At ang pagdating niya rito ay sa ilalim ng aking imbitasyon. Kung may problema ka sa kanya, Cassandra, may problema ka sa akin. Ah, ganoon ba? Mapait na ngiti ang lumabas sa labi ni Sandy. Kaya pala nagtago ka sa kanya. Hindi mo pa pala sinasabi sa kanya ang lahat, hindi ba, Xavier? Ang tungkol sa ating kasunduan at ang tungkol sa pamilya de la Cruz. Biglang kumabog ang puso ni Althea. Pamilya de la Cruz? Bakit tila pamilyar ang pangalang iyon? May kinalaman ba ito sa kanyang nakaraan, sa kanilang utang? Ang pagdududa ay unti-unting kumalat sa kanyang isipan. Cassandra, wala kang karapatan, sigaw ni Xavier, na tila nawawalan na ng pasensya. Hinila niya si Althea papalayo kay Sandy. Ngumiti si Sandy ng isang matamis ngunit nakakakilabot ng ngiti. Oh, hindi pa tapos ang laban, Xavier. At para sa iyo, Miss Ramirez, nilingon niya si Althea, ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit at pagkamuhi. Ang pagkakataong ito ay simula lang. May mas malalim pa akong hahanapin sa iyo. Ang huling salita ni Sandy ay tila isang sumpa, at bago pa man makasagot si Althea, tinalikuran na siya ng babae, sumama sa kanyang mga kaibigan, at naglaho sa karamihan. Naiwan si Althea na nakatayo, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang init ng dugo na umaakyat sa kanyang pisngi ay hindi na dahil sa kahihiyan, kundi sa galit at pagdududa. Sino si Cassandra de la Cruz? At bakit tila may alam siya sa kanyang nakaraan? Hindi ito isang simpleng away ng magkaribal. Ito ay isang digmaan na hindi niya alam kung paano niya sinimulan. Ang umaga pagkatapos ng charity gala ay tila mas mabigat kaysa sa mga nakaraang araw. Gumising si Althea na may mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi pa man siya nakakababa sa kusina, narinig na niya ang ingay mula sa sa sala. Ang mga morning news shows ay tila nagkakagulo sa balita tungkol sa kanila ni Xavier. Nako, anak! Tignan mo to, sigaw ni Nanay Corazon na nakaupo sa harap ng ang mukha ay puno ng pag-aalala. Lumapit si Althea at nakita ang kanyang mukha sa telebisyon, katabi ang larawan ni Xavier. Ang headline ay nagbabasa, Mystery Girl ni Montefalco Lee, may haharaping engaged fiance. Sa ticker sa ilalim, lumalabas ang mga salitang, gold digger. Pinaglalaruan lang daw ang bilyonaryo. Kinuha ni Althea ang kanyang lumang cellphone at binuksan ang social media. Ang mga komento ay tila mga pananakit. Ayan na naman ang isang humahabol sa pera. Ang kapal ng mukha. May fiance ng si Sir Xavier. Mukha namang walang dating. Saan naman galing yan? Diyan lang sa kanto. Ang bawat salita ay tila isang matalim na kutsilyo na dumudurog sa kanyang puso. Naramdaman niya ang init sa kanyang mga mata at pinilit niyang pigilin ang luha. Mabilis niyang isinara ang cellphone. Ang pagkadismaya at kahihiyan ay bumalot sa kanya. Tama sila. Hindi siya nabibilang sa mundong iyon. Anak, huwag mo nang pansinin yan, sabi ni Nanay Corazon, hinaplos ang kanyang likod. Inggit lang sila. Alam namin ni Bea na mabuti kang bata. Pero nanay, totoo naman po sila, pabulong na sagot ni Althea, ang boses ay nanginginig. Hindi po ako nababagay sa mundo ni Xavier. Mayaman siya, ako galing lang sa wala. Paano kung totoo nga ang sinasabi ni Sandy? Na may fiant na siya? Dumating si Xavier ng gabing iyon, may dalang mga paborito nilang pagkain. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ni Althea. Agad nitong pinilit na aliwin siya, sinabing huwag niyang pansinin ang mga sinasabi ng media. Huwag mong intindihin ang mga yon, Althea, sabi ni Xavier, hinawakan ang kanyang kamay. Mga inggit lang sila. At tungkol kay Cassandra, matagal ko nang pinaghihiwalayan ang kasunduang iyon. Ito ay isang bagay na pinilit lang sa akin ng pamilya ko, walang kinalaman sa pagmamahal. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng kaunting ginhawa kay Althea, ngunit ang pagdududa ay nanatili. Sa sumunod na mga araw, nagsimulang makaramdam si Althea ng kakaibang hirap sa paghahanap ng trabaho. Nag-apply siya sa iba't ibang kumpanya, at sa una, mukhang maganda ang mga balita. May mga initial interviews na naging maayos, at may mga pangako ng callbacks. Ngunit bigla, ang lahat ay tumahimik. Ang mga tawag ay hindi na sinasagot, ang mga emails ay hindi na nare-replyan.
Ang dating sigla sa kanyang paghahanap ay napalitan ng pagkadismaya. Naku, ang hirap kumuha ng trabaho ngayon, ano, Dea, sabi ni Bea nang magkita sila. Pero bakit parang lahat ng ina-applyan mo, biglang nagiging ghost? Nagkibit balikat si Althea. Hindi ko rin alam, Bea. Siguro nga hindi lang ako sapat. Isang hapon, habang nag-aayos si Althea ng mga lumang gamit sa kanilang bahay, nakita niya ang isang lumang folder na may markang Spapa. Sa loob nito, mayroong mga lumang bank statements at mga liham na may company letterhead na hindi niya maintindihan. Ang lahat ay tungkol sa mga utang at mga failed business ventures ng kanyang yumaong ama. Bigla niyang nakita ang isang pangalan na tila pamilyar, De La Cruz. Isang invoice na may pangalan ng De La Cruz Holdings at isang malaking halaga ng pera. Naguluhan si Althea. Bakit pamilyar ang pangalan na yon? Hindi nagtagal, bumisita si Xavier kay Althea. Napansin niya ang pagod sa mga mata ni Althea at ang pagkabalisa nito. Althea, bakit hindi ka nalang magtrabaho sa Montefalco Group? Direktang tanong ni Xavier habang nakaupo sila sa maliit na sala. Kailangan ko ng administrative assistant na mapagkakatiwalaan at nakita ko ang iyong galing. Gusto ko malapit ka sa akin. Nagulat si Althea sa alok. Ito ang trabaho na pinapangarap niya, ang kanyang dream job. Pero ang alukin siya nito sa gitna ng lahat ng ito ay tila masyadong madali. Sir Xavier, hindi po yata tama. Ayokong isipin ng mga tao na kaya ko lang po nakuha ang trabaho dahil sa inyo. Anong masama doon? Sagot ni Xavier, lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Kung may mag-isip niyan, pabayaan mo sila. Ang mahalaga, alam ko ang kakayahan mo. At gusto kong protektahan ka mula sa mga gumagawa ng ingay. Ang huling bahagi ng kanyang sinabi ay tila may pahiwatig kay Sandy. Alam ni Althea na kailangan niya ang trabaho. Kailangan niya ng pera para sa Nanay Corazon. Ang kanyang pagmamahal kay Xavier ay nag-udyok sa kanya na magtiwala. Pero ang kanyang pagdududa, ang kanyang pag-aalala sa sasabihin ng ibang tao, ay nagpipigil sa kanya. Sige po, sir, pabulong na sagot ni Althea, ang kanyang tinig ay nanginginig. Pero gusto ko pong patunayan na karapat-dapat ako. Hindi lang dahil sa iyo. Kinabukasan, pumunta si Althea at Nanay Corazon sa palengke upang mamili. Ang palengke ay abala, puno ng tao at ingay. Habang naglalakad sila sa gitna ng mga nagtitinda, biglang nakaramdam si Althea ng isang malamig na presensya sa likuran nila. Oh, Corazon! Long time no see! Isang matinis na boses ang bumati. Nilingon ni Althea. Naroon si Cassandra de la Cruz, kasama ang dalawa niyang kaibigan, nakatayo sa tabi ng isang stall ng mga bulaklak, tila nagkataon lang. Ngumiti si Sandy, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim. Si Cassandra. Gulat na gulat si Nanay Corazon. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Anong ginagawa mo rito? Oh, wala naman, Tita Corazon, sabi ni Sandy, ang boses ay tila napakatamis. Naggagala lang. Nakita ko lang kayo. Nabalitaan ko nga pala na may bagong trabaho ang anak mo, ha? Sa Montefalco Group pa. Aba, galing. Ang bilis naman niyang makakita ng benefactor, di ba? Kumuyom ang kamao ni Althea. Walang kinalaman ang sinasabi mo sa trabaho ko, Miss De La Cruz, matigas niyang sabi. Ngumisi si Sandy. Oh, really? Akala ko ba, malaki pa rin ang utang niyo sa amin? Naku, Althea, baka matulungan ka ng boyfriend mo na bayaran ang utang ng tatay mo. Alam mo naman, ang utang ay utang. Ang hirap nga naman ng may ganoong pabigat sa pangalan ng pamilya. Narinig ni Althea ang paghila ng hininga ni Nanay Corazon. Ang kanyang Nanay Corazon ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang sinabi ni Sandy ay tila tumusok sa isang lumang sugat. Ang isip ni Althea ay bumalik sa lumang folder na nakita niya kahapon at sa pangalang De La Cruz sa invoice. May koneksyon. Malalim na koneksyon. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan, Cassandra, galit na sabi ni Nanay Corazon kahit nanginginig. Tumawa si Sandy. Oh, Tita Corazon. Nagpapaalala lang ako. Sana lang, huwag matulad ang anak mo sa tatay niya. Ang hirap kapag nasasabit ang pangalan ng pamilya sa mga hindi magagandang utang, di ba? Umalis si Sandy at ang kanyang mga kaibigan, iniwan sina Althea at Nanay Corazon na tulala. Nanay, okay ka lang po ba? Tanong ni Althea, inalalayan ng ina. Anong sinasabi niya? Anong utang?
Wala, anak, pilit ng ngiti ni Nanay Corazon, ngunit halata ang pagkabahala sa kanyang mukha. Huwag mo nang pansinin ang bruhang iyon. Pagbalik nila sa bahay, naging tahimik si Nanay Corazon. Kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang mukha. Habang inihahanda ni Althea ang hapunan, narinig niya ang boses ng Nanay Corazon na tila nagmamadali sa telepono. Nabanggit niya ang utang. Hindi ko alam, natatakot ako. Paano kung malaman ni Althea ang lahat? Mahina ang boses ni Nanay Corazon. Hindi ko pa sinasabi sa kanya ang tungkol sa pamilya de la Cruz. Lalo lang lumalala ang lahat. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Napatigil si Althea. Ang pinggan na hawak niya ay muntik nang mahulog. Ang pamilya de la Cruz. Ang utang. Ang lahat. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo, at ang larawan na nabubuo ay tila isang bangungot na magpapalit sa kanyang buong mundo. Isang malamig na takot ang bumalot sa kanyang buong katawan. Ang mga salita ni Nanay Corazon sa telepono ay tila mga sulo na nagsindi ng apoy sa isip ni Althea. Pamilya de la Cruz, malaking utang, malaman ni Althea ang lahat. Ang mga ito ay nagpatunay sa kanyang hinala. Ang paghaharap nila ni Sandy sa palengke ay hindi lamang isang pag-atake, kundi isang pahiwatig ng isang mas malalim na lihim. Hindi siya mapapakali. Kinailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Kinabukasan, maagang umalis si Althea. Sa halip na pumunta sa Montefalco Group para sa kanyang bagong trabaho, dumiretso siya sa lumang bodega ng kanilang pamilya, isang lugar na bihira ng puntahan dahil sa mga alaala ng pagkabaon ng negosyo ng kanyang ama. Sa loob, ang amoy ng luma at alikabok ay bumati sa kanya. Sa isang sulok, nakita niya ang mga kahon ng mga lumang dokumento ng kanyang ama. Nagsimula siyang maghalungkat, bawat papel ay tinitignan niya ng maigi. Mga kontrata, bank statements, mga liham mula sa mga creditors. At doon, nakita niya ang mga pangalang madalas niyang marinig, De La Cruz. Mga kontrata para sa isang joint venture na biglang naglaho. Mga memorandum of agreement na may mga probisyon na tila nakakababa sa posisyon ng kumpanya ng kanyang ama. Nandoon din ang mga ulat mula sa isang investigation na isinagawa noon na nagpapahiwatig ng mga irregularities at sabotage sa proyekto. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas habang ang mga piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo. Ang pamilya de la Cruz ay hindi lang basta creditor, sila ang dahilan ng pagkalugi ng negosyo ng kanyang ama. Bago pa man siya makahanap ng malinaw na ebidensya, isang tawag mula kay Xavier ang pumutol sa kanyang paghahalungkat. Althea, nandito ka na ba sa opisina? Pinaghahanda na kita para sa formal na pagpapakilala sa board. Nagmadali si Althea papunta sa Montefalco Tower, dala ang mabigat na isip. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang magtrabaho. Ang opisina ni Xavier ay malaki, moderno, at napuno ng abalang mga tao. Kahit na sinisikap niyang maging propesyonal, ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik sa mga dokumentong nakita niya. Ang tanong ay patuloy na bumabagabag sa kanya, alam ba ito ni Xavier? At kung alam niya, bakit niya ito itinago? Isang gabi, inimbitahan si Althea sa isang private dinner kasama ang pamilya Montefalco. Ito ang magiging formal na pagpapakilala niya sa Doña Amelia, ang ina ni Xavier, at kay Gabriel, ang nakatatandang kapatid ni Xavier na siya ring bahagi ng board ng kumpanya. Kinakabahan si Althea. Ito ang magiging unang tunay na pagsubok sa kanyang ugnayan kay Xavier. Sa isang marangyang silid kainan sa executive floor ng Montefalco Tower, nakaupo si Althea sa tabi ni Xavier. Sa kabilang dulo ng mesa, naroon si Doña Amelia, isang elegante at matikas na babae, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang malamig na pader. Sa tabi niya, si Gabriel, na tila nagmamataas at may pag-aalinlangan sa kanyang presensya. Althea Ramirez, ang babaeng kasama ni Xavier, formal na bati ni Doña Amelia, ang kanyang tinig ay tila galing sa malayo. Walang init, walang pagtanggap. Napakalaki ng pinagbago ni Xavier simula nang makilala ka. Sana, hindi sa masamang paraan. Naramdaman ni Althea ang pamumula ng kanyang pisngi. Magandang gabi po, Doña Amelia. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko bilang administrative assistant ni Sir Xavier. Ang trabaho, sabi ni Doña Amelia, may bahid ng pagmamaliit sa kanyang boses. Ang bilis mo namang nakahanap ng trabaho. Nakakatuwa. Nilingon niya si Xavier. Xavier, pinag-usapan na natin ito. Ang pamilya Montefalco ay may reputasyon na kailangan panatilihin.
Ang mga desisyon mo ay nakakaapekto hindi lang sa iyo, kundi sa buong angkan. Nay, please, protesta ni Xavier, ang kanyang tinig ay may pagkabahala. Huwag nating pag-usapan ito rito. Bakit hindi, sagot ni Doña Amelia. Kailangan niyang malaman kung saan siya nabibilang. Ang ating kasunduan sa pamilya de la Cruz ay matagal nang nakalatag. Ang iyong fiancé ay si Cassandra de la Cruz. Ito ang matagal ng desisyon para sa ikabubuti ng ating kumpanya at pangalan. Naramdaman ni Althea ang kirot sa kanyang dibdib. Fiancé. Narinig niya ito mula kay Sandy at ngayon mula sa ina ni Xavier. Tinignan niya si Xavier, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Pinipilit niyang basahin ang mga emosyon sa mukha ni Xavier, ngunit ang lalaki ay tila pinipilit ding itago ang kanyang pagkabalisa. Ina, hindi ko mahal si Cassandra, matigas na sabi ni Xavier. At si Althea ang kasama ko ngayon. Nagbuntong hininga si Gabriel. Xavier, hindi lang ito tungkol sa pagmamahal. Ito ay tungkol sa negosyo, sa kapangyarihan. Kailangan nating panatilihin ang ating posisyon sa industriya. Ang De La Cruz ay isang malaking haligi ng ating ekonomiya. Hindi natin pwedeng baliwalain ang kasunduan. Narinig ni Althea ang pagdududa sa kanyang puso. Ito ba ay totoo? Ang pagmamahal ni Xavier ay sapat ba para kalabanin ang kanyang sariling pamilya? Habang nagpapatuloy ang hapunan, nakita ni Althea kung gaano kahirap ang sitwasyon ni Xavier. Ang kanyang ina ay walang tigil sa pagpapaalala sa kanya ng kanyang tungkulin at pamana, habang si Gabriel ay patuloy na nagbibigay ng mga payo tungkol sa negosyo. Naramdaman ni Althea ang sarili niyang maliit at walang kapangyarihan sa harap ng napakalaking pamilyang ito. Nang matapos ang hapunan, nagpaalam si Althea kay Doña Amelia at Gabriel. Ang kanilang mga ngiti ay pilit at malamig. Habang naglalakad palabas, hindi niya maiwasang marinig ang isang sulyap ng pag-uusap nila. Masyadong mapanganib ang babaeng iyan, Xavier, narinig niyang sabi ni Doña Amelia, ang boses ay mahina ngunit matigas. Kailangan mong mag-ingat. Maraming lihim ang maaring magulantang. Nakarating si Althea sa kanyang bahay na may halo-halong damdamin. Pagod, nalilito at nag-aalala. Ang kanyang tiwala kay Xavier ay unti-unting nabubungi at ang anino ng pamilya de la Cruz ay tila lumalaki. Napansin niyang may nalimutan siya sa kanyang bulsa, ang isang lumang litrato na nahukay niya sa folder ng kanyang ama kaninang umaga. Isang lumang litrato na kinunan sa isang charity event 10 taon na ang nakakaraan. Naroon ang kanyang ama, nakangiti. At sa tabi nito, kasama ang isang grupo ng mga kabataan na nagboboluntaryo, naroon si Cassandra de la Cruz na nooy isang teenager, may mapang-asar na ngiti. Ang kanyang ngiti ay tila nagtatago ng isang malalim na lihim at tila nanalo siya sa isang bagay. May bahid ng pagtataksil sa kanyang mga mata. Sa likod ng litrato, may nakasulat na petsa at isang pangalan, Sandy. Ang mundo ni Althea ay tila bumaligtad. Ang litrato na yon, at ang ngiti ni Sandy, ay tila isang malinaw na ebidensya ng kanyang kasamaan na konektado sa pagbagsak ng kanyang pamilya. Ang lumang litrato na nahukay ni Althea mula sa mga gamit ng kanyang ama ay tila isang sumpa. Si Cassandra de la Cruz. Ang mapang-asar na ngiti sa kanyang labi sa litrato ay nagpakita ng isang masamang hangarin na sumasalamin sa kanyang pagtawa sa gala at sa kanyang pagmamaliit sa palengke. Hindi lang ito tungkol sa utang. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas personal. Naramdaman ni Althea ang galit na kumalat sa kanyang katawan, na tila isang apoy na sumusunog sa lahat ng kanyang pagdududa. Kinabukasan, sa halip na pumunta sa trabaho, nagpunta si Althea sa address na nakita niya sa isa sa mga lumang dokumento ng kanyang ama, isang maliit na tindahan ng mga piyesa ng sasakyan na malapit sa lumang bodega. Mayroon siyang pag-asa na makahanap ng isang taong may alam sa nangyari sa kanyang ama. Pagdating niya, nakita niya ang isang matandang lalaki na nag-aayos ng makina ng sasakyan. Ang lalaki ay kilala niya noon, si Mang Dante, isang kaibigan at dating business partner ng kanyang ama. Hindi na siya halos makita ni Mang Dante at nagulat ito nang makita si Althea. Althea. Ikaw na ba yan, Hija? Napakalaki mo na, sabi ni Mang Dante, ang kanyang boses ay tila may halo ng pagkalungkot. Nagsimulang magtanong si Althea. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pag-asa at takot. Mang Dante, kailangan ko po malaman ang totoo. Ano po ang nangyari sa negosyo ni Papa? Bakit po may utang kami sa De La Cruz? Bumuntong hininga si Mang Dante, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng labis na pagkabahala.
Hija, napakasakit ng nangyari sa tatay mo. Hindi ito aksidente. Isa itong sabotahe. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Ano po? Ang proyekto ng tatay mo at ang De La Cruz Holdings, patuloy ni Mang Dante, bumaba ang kanyang boses. Ang layunin ni Emer De La Cruz na kasosyo ng tatay mo ay hindi ang pag-unlad. Gusto niya lang na malaman ang mga sikreto ng negosyo ng tatay mo at unti-unting sisirain ang lahat. Mayroon akong narinig na pinag-uusapan sila, ang tatay ni Cassandra at si Cassandra mismo, tungkol sa isang plan E kung sakaling magtagumpay ang tatay mo. Ang sabi nila, hindi nila hahayaan na may makaungos sa kanila. At ang kanilang target ay ang tatay mo. Naramdaman ni Althea ang isang malamig na panginginig sa kanyang katawan. Si Cassandra po. May kinalaman siya. Siya ang anak ni Emer De La Cruz, Althea. At matalino siyang babae. Siya ang utak sa likod ng mga legal na papeles na tila tama pero may butas pala. Siya ang laging nakikipag-ugnayan sa inyong tatay. Parang inakit niya ang tatay mo sa bitad. Nilingon ni Mang Dante ang paligid na tila natatakot. Pero Althea, huwag kang magsalita. Masyadong makapangyarihan ang mga De La Cruz. Mas mabuti kung mananahimik ka na lang. Pero hindi na makakapagtimpi si Althea. Ang katotohanan ito ay sumira sa kanyang mundo. Ang taong pinupukol siya ng kahihiyan, ang fiancé ni Xavier, ang siya palang salarin sa pagbagsak ng kanyang pamilya. Nagmadali si Althea pabalik sa Montefalco Tower. Ang kanyang puso ay puno ng galit at sakit. Kailangan niyang makausap si Xavier. Kailangan niyang malaman kung may alam siya. Pagdating niya sa opisina ni Xavier, nandoon na si Xavier, nakaupo sa kanyang upuan, naghihintay sa kanya. Kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang mukha. Althea, saan ka galing? Kanina pa kita tinatawagan, sabi ni Xavier, tatayo sana. Alam mo ba, diretsahang tanong ni Althea, ang kanyang boses ay nanginginig. Alam mo ba ang nangyari sa pamilya ko? Ang tungkol sa De La Cruz? Ang tungkol kay Cassandra? Nanlaki ang mga mata ni Xavier. Althea, anong pinagsasabi mo? Huwag kang magkunwari, Xavier, sigaw ni Althea, hinagis ang lumang litrato sa mesa. Si Cassandra. Siya ang sumira sa pamilya ko. Ang ama niya. Ang buong De La Cruz. Alam mo bang sila ang dahilan kung bakit kami naghihirap? Alam mo bang siya ang fiancé mo, ang taong pinili ng pamilya mo, ang siya ring sumira sa buhay ko? Tumayo si Xavier, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Hindi. Hindi ko alam yan, Althea. Pinilit lang ako sa kasunduan na yan ng pamilya ko. Hindi ko alam ang ginawa ng mga De La Cruz sa pamilya mo. Hindi ako kailanman nakikipag-ugnayan sa kanilang mga business ventures. Talaga ba, Xavier? May bahid ng pagdududa ang boses ni Althea. Ang sabi mo, seryoso ka sa akin. Pero ang pamilya mo, ang fiancé mo, ang mga taong nakapaligid sa iyo, sila ang sumira sa buhay ko. Paano ako magtitiwala sa iyo? Paano ako magmamahal ng isang taong may koneksyon sa mga nagpahamak sa amin? Ang mga luha ay unti-unting bumuhos sa kanyang mga mata. Ang pagmamahal mo isang kasinungalingan ba ito, Xavier? Isang laro lang. Namutla si Xavier. Althea, hindi. Hindi kailanman. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi ko alam ang tungkol dyan. Hindi ko hahayaan na mananakit ka. Hindi ko hahayaan na may masama mangyari sa'yo. Lumapit siya sa kanya, pilit na hahawakan ang kanyang kamay. Pero umatras si Althea. Huwag kang lumapit sa akin. Ang hirap-hirap magtiwala, Xavier. Ang hirap-hirap buuin ang sarili ko. Tapos ngayon, malalaman ko na ang taong mahal ko konektado sa mga salarin. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Naroon si Cassandra De La Cruz, nakangiti ng may pagtatagumpay. May hawak siyang tablet at pinapatugtog niya ang isang balita sa relay. Oh, narito pala kayong dalawa, nagmamahalan, sabi ni Sandy, ang kanyang boses ay puno ng pagmamataas. Pero mukhang mas exciting ang balita ko. Alam niyo na ba? Ang aking fiancé na si Xavier Montefalco at ako ay opisyal ng magpapakasal sa susunod na buwan. Pinag-usapan na ito ng aming mga pamilya, at sa wakas, magiging isang pamilya na ang Montefalco at De La Cruz. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Ang balita sa tablet ay nagpapakita ng isang press release mula sa De La Cruz Holdings na nagkumpirma sa kasal ni Xavier at Cassandra. Ito ay isang surprise announcement na hindi alam ni Xavier. Cassandra,
Anong kaguluhan ito? Sigaw ni Xavier, galit na galit. Hindi totoo yan. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Oh, Xavier, darling, mumisi si Sandy. Hindi lang ikaw ang nagdedesisyon sa buhay mo. Ang pamilya natin ang nagdedesisyon. Ang ating mga apelyido. At ngayon, ipinagmalaki na namin sa publiko ang kasunduan. Anong magagawa mo? Magpapahiya ka sa buong bansa. Tumingin si Althea kay Xavier, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagtataksil. Ang mukha ni Xavier ay namumutla, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kalituhan at pagkabigla. Ang larawan ng press release sa tablet ni Sandy ay tila nagkumpirma sa lahat ng kanyang takot. Nagmukha siyang tanga. Nagmukha siyang libangan. Ang mga luha ay tuluyang bumuhos sa kanyang mga mata. Kung ganoon pala, Xavier, sabi ni Althea, ang kanyang boses ay basag. Hindi mo na ako kailangan. Ang sakit na ito hindi ko na kaya. Tumalikod si Althea, tumakbo papalabas ng opisina ni Xavier. Narinig niya ang sigaw ni Xavier na tinatawag ang kanyang pangalan, ngunit hindi na siya lumingon. Ang pagmamahal niya kay Xavier ay tila isang malaking kasinungalingan na nawasak sa isang iglap. Ang lahat ng pag-asa ay nawala. Ang kanyang puso ay durog. Ang mga salita ni Xavier, hindi ko alam yan, Althea, ay umalinggaw sa kanyang isipan habang siya ay tumatakbo papalabas ng Montefalco Tower. Pero ang boses niya ay tila nalunod sa pagtawa ni Cassandra at sa anunsyo ng kasal. Hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan. Ang sakit ng pagtataksil ng pagkadismaya ay mas masakit pa sa anumang pisikal na kirot. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang pag-asang nakita niya kay Xavier ay tila isang ilusyon lamang, isang laro na pinaglalaruan siya ng mga mayayaman. Nakarating siya sa kanilang bahay na basang-basa ang pisngi ng luha. Niyakap siya ni Nanay Corazon, nag-aalala sa kanyang kalagayan. Hindi na halos makapagsalita si Althea. Ikinuwento niya ang nangyari, ang anunsyo ng kasal, at ang mga revelasyon tungkol sa pamilya de la Cruz. Nagulat si Nanay Corazon at ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. Kailangan mong mag-ingat, anak, bulong ni Nanay Corazon. Hindi natin kaya ang mga de la Cruz. Napakakapangyarihan nila. Masyadong masakit ang nakaraan para balikan pa. Sa loob ng ilang araw, nagkulong si Althea sa kanilang bahay. Walang gana siyang kumain, at ang pagtulog ay tila isang malaking pagsubok. Ang kanyang cellphone ay walang tigil sa pagtunog. Alam niyang si Xavier iyon. Ngunit hindi niya sinasagot. Hindi niya kayang harapin ang lalaking sa tingin niya ay naglihim sa kanya, o sadyang nalinlang lang din ang sakit ay napakalalim na tila nagpatigas sa kanyang puso. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila ni Nanay Corazon, biglang may kumatok sa kanilang pinto. Isang elegante at seryosong babae ang nakatayo sa labas, kasama ang isang abogado. Ikaw ba si Althea Ramirez? Tanong ng babae, ang kanyang boses ay formal. May mensahe kami mula kay Doña Amelia Montefalco. Gulat si Althea. Lumabas si Nanay Corazon at nagtanong kung ano ang nangyayari. Pinapasok ni Althea ang mga bisita, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Naupo sila sa maliit na sala. Miss Ramirez, simula ng abogado, inilabas ang isang makapal na folder at inilapag ito sa mesa. Ang kliyente ko, si Doña Amelia Montefalco, ay mayroong mahalagang alok para sa iyo. Tiningnan ni Althea ang folder. Mayroong isang bank draft sa loob at ang halaga ay halos ikinamatay niya sa pagkabigla. Isang malaking halaga ng pera, sapat para bayaran ang lahat ng utang ng kanyang pamilya at para mabuhay sila ng komportable habang buhay. Ito ay kapalit ng iyong pagpayag na lumayo kay Xavier Montefalco, sabi ng abogado, ang kanyang boses ay walang emosyon. At ang iyong pananahimik tungkol sa anumang nalaman mo sa kasunduan ng pamilya Montefalco at de la Cruz. Ito ay isang non-disclosure agreement at isang separation agreement. Isang dathon yanye, bulong ni Althea, nakatingin sa abogado at sa babaeng kasama niya. Binibili niyo ako. Ito ay isang paraan upang matulungan ka sa iyong mga problema sa pinansyal, sabi ng abogado, at upang maiwasan ang anumang karagdagang kaguluhan na maaaring idulot ng iyong ugnayan kay Emer Montefalco sa kanyang pamilya at negosyo. Naramdaman ni Althea ang galit na bumubulwak sa kanyang loob. Binibili nila siya. Binibili nila ang kanyang kaligayahan, ang kanyang pagmamahal. Pero sa kabilang banda, nakita niya ang pag-asa sa mga mata ni Nanay Corazon. Anak, ano ba yan? Mahinang tanong ni Nanay Corazon, tila nag-aalangan.
Kung tatanggapin mo ito, ang lahat ng utang nyo ay mababayaran, patuloy ng abogado. Maaari kang magsimula ng bagong buhay, malayo sa kabuluhan. Nilingon ni Althea ang kanyang nanay Corazon. Nakita niya ang pagod sa kanyang ina, ang kanyang mga kamay na may kulubot dahil sa hirap ng buhay. Ang pagkabahala sa mga mata ng kanyang ina tuwing babanggitin ang utang. Ito ang pagkakataon para sa kanila. Para sa kanyang ina. Hindi ko po kayang gawin yan, mahinang sabi ni Althea, ang kanyang tinig ay nanginginig. Hindi po mabibili ang pagmamahal. Miss Ramirez, iniisip mo ba talaga ang kapakanan ng iyong pamilya? Tanong ng babaeng kasama ng abogado, ang kanyang boses ay tila may halo ng pagbabanta. Ang pamilya Montefalco ay hindi nakasanayan na binabalewala ang kanilang mga alok. Lalo na kung ang pamilya Montefalco at De la Cruz ay magkakaisa na. Ang mga salitang iyon ay tila tumusok sa puso ni Althea. Ang pagkakaisa ng Montefalco at De la Cruz. Ang dalawang pamilyang sumira at nagpapahirap sa kanya. Umalis ang abogado at ang kasama niya, iniwan si Althea na mayroong kopya ng kontrata at ang bank draft. Naiwan silang dalawa ni Nanay Corazon. Anak, malaking pera yan, sabi ni Nanay Corazon, ang kanyang tinig ay basag. Mababayaran na natin lahat ng utang. Hindi na tayo maghihirap. Matutulungan mo na ako sa sakit ko. Hindi alam ni Nanay Corazon ang ibig sabihin ng kontrata. Ang alam lang niya ay ang halaga ng pera. Ang kanyang mga salita ay tila nagpapabigat sa desisyon ni Althea. Gusto niyang maging masaya ang kanyang ina, at ang perang iyon ang susi sa lahat ng pangarap niya para sa pamilya. Samantala, sa Montefalco Tower, pilit na kinokontak ni Xavier si Althea. Ngunit ang kanyang mga tawag ay hindi sinasagot. Ang kanyang mga text message ay hindi na nakakarating. Nalaman niya mula sa kanyang tauhan na si Doña Amelia ang nagpa-block ng mga komunikasyon niya kay Althea. Si Gabriel naman ay palaging nasa paligid, nagbabantay, at pinipigilan siyang lumabas ng opisina. Ang balita tungkol sa kanyang engagement kay Cassandra ay kumalat na sa buong bansa, at ang board ay patuloy na nagbibigay ng pressure. Ang bawat sandali ay tila nagpapahirap kay Xavier. Nakakulong siya, hindi makagalaw, habang ang taong mahal niya ay nagdurusa. Naramdaman ni Xavier ang galit na bumubulwak sa kanya. Galit sa kanyang ina, galit kay Gabriel, at lalo na kay Cassandra. Alam niyang kailangan niyang makausap si Althea, kailangan niyang magpaliwanag. Hindi niya hahayaan na matalo sila sa larong ito. Bumalik si Althea sa kanilang bahay, ang kontrata ay nakapatong sa mesa. Ang mga alaala ni Xavier ay tila isang pelikula na paulit-ulit sa kanyang isipan, ang kanyang kabaitan sa araw ng interview, ang kanyang pagiging porsigido sa panliligaw, ang kanyang mga ngiti sa gallery, ang kanyang pag-aalaga kay Nanay Corazon sa ulan. Ngunit ang mga alaalang iyon ay naliligo sa kapaitan ng pagtataksil ng kanyang pagkakaugnay sa mga De la Cruz at ngayon, ang golden offer na ito. Ang pagmamahal niya kay Xavier ay totoo, ngunit ang mga hamon ay tila napakalaki. Kailangan niyang pumili. Ang kanyang kaligayahan o ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Kinuha niya ang ballpen, ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang kontrata ay tila sumisigaw sa kanya. Nakita niya ang mukha ni Nanay Corazon, ang kanyang pangarap na mabuhay ng payapa. Ang isang patak ng luha ay unti-unting dumaloy sa kanyang pisngi at bumagsak sa papel. Biglang bumukas ang pintuan. Naroon si Xavier. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagkapagod. Hinihingal siya, halatang tumakbo. Tila nakatakas siya sa kanyang mga bantay. "Dea, huwag kang pumirma," sigaw ni Xavier. Ang kanyang boses ay desperado, na tila galing sa kanyang pinakamalalim na pag-asa. "May mas mabuti pa akong solusyon. Hindi ko kayang mawala ka." Althea Ramirez. Ang kanyang kamay ay nasa ere, isang patak ng luha ang bumagsak sa kontrata. Ang kanyang utak ay gulong-gulo sa pagitan ng responsibilidad sa pamilya at sa kanyang durog na puso. At sa isang iglap bumukas ang pintuan. Naroon si Xavier. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pag-aalala at pagkapagod, hiningal na tila tumakbo. "Dea, huwag kang pumirma," sigaw ni Xavier, ang kanyang tinig ay desperado, na tila galing sa kanyang pinakamalalim na pag-asa. "May mas mabuti pa akong solusyon. Hindi ko kayang mawala ka." Naramdaman ni Althea ang isang bahagyang pag-asa sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa mga mata ni Xavier,
at nakita niya roon ang isang bagay na mas malalim kaysa sa karangyaan o kapangyarihan, isang tunay na pagmamahal, at isang takot na mawala siya. Sa sandaling iyon, nagdesisyon si Althea. Bibigyan niya ng huling pagkakataon si Xavier. Bibigyan niya ang kanilang pagmamahalan ng huling laban. Xavier, mahinang sabi ni Althea, kailangan ko ng paliwanag. Ang lahat. Bakit hindi mo sinabi ang tungkol sa pamilya de la Cruz? Lumapit si Xavier sa kanya, lumuhod sa kanyang harapan, at hinawakan ang kanyang mga kamay. Dea, wala akong alam sa ginawa ng mga de la Cruz sa pamilya mo. Hinding-hindi ko hahayaan na mananakit ka. Hinding-hindi ako magpapakasal kay Cassandra. Ang kasunduan na iyon ay matagal nang pinipilit lang sa akin. Pero hindi ko alam na may kinalaman pala sila sa inyo. Maniwala ka sa akin. Dahil sa kanyang sinseridad, ang pader na itinayo ni Althea sa kanyang puso ay unti-unting gumuho. Inilabas niya ang lumang litrato at ang mga dokumento na nagpapakita ng koneksyon ng De La Cruz sa pagbagsak ng negosyo ng kanyang ama. Ikinuwento niya ang mga nalaman niya kay Mang Dante at kung paano siya nilapitan ng abogado ni Doña Amelia. Narinig ni Xavier ang lahat at ang kanyang mukha ay unti-unting nagbago mula sa pagkabahala patungo sa matinding galit. Ang kanyang mga kamao ay kumuyom. Hindi ko akalain na kaya nilang gawin iyon, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Pati ang pamilya ko, sinasamantala ang sitwasyon para paghiwalayin tayo. Pumirma ako ng resignation letter sa trabaho ko sa Montefalco, sabi ni Althea. Hindi ko na kaya ang kahihiyan at ang pagdududa. Niyakap ni Xavier si Althea ng mahigpit. Hindi, Althea. Hindi tayo susuko. Hindi tayo hahayaan na manalo sila. Ngayon na alam ko na ang buong katotohanan, hindi ko hahayaan na manatili sa kadiliman ang mga lihim na iyon. Si Xavier, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding determinasyon, ay muling naging ang si na may kapangyarihan. Hindi mo kailangang pumirma sa anumang kontrata. Hindi mo kailangang iwanan ang trabaho mo. Ngayon, lalaban tayo. Magkasama. Xavier Montefalco. Naramdaman ni Xavier ang init ng yakap ni Althea. Ang kanyang puso ay nabunutan ng tinik. Ang katotohanan na isinambit ni Althea ay parang isang bugtong na sa wakas ay nalutas. Ang galit sa mga De La Cruz at sa bahagi ng kanyang pamilya na nagmamanipula ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Kailangan niyang ilabas ang katotohanan. Kinontak agad ni Xavier ang kanyang pinagkakatiwalaang legal team. Pinaghanda niya ang lahat ng posibleng ebidensya laban sa De La Cruz, kasama ang mga detalye mula sa kwento ni Althea at Mang Dante. Kailangan niya ng isang malaking entablado para ibunyag ang lahat. Dumating ang pagkakataon ng gabing iyon. Ang Montefalco Group ay magsasagawa ng isang exclusive press conference upang talakayin ang kanilang mga bagong business ventures. Ngunit ang planong iyon ay binago ni Xavier. Ito ang kanyang entablado. Nasa press conference room si Xavier, kasama ang kanyang legal team at si Althea na nasa tabi niya, kahit na kinakabahan. Kitang-kita ang pag-aalala sa mukha ni Doña Amelia at Gabriel na nakaupo sa harap, hindi alam kung ano ang gagawin ni Xavier. At naroon din si Cassandra de la Cruz, nakangiti ng mapanukso, handang ianunsyo ang kanilang engagement sa harap ng media. Sinimulan ni Xavier ang press conference sa pagpapakilala kay Althea. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagdalo. Bago tayo magsimula sa mga bagong proyekto, may mahalaga akong anunsyo na gagawin. Tumingin siya kay Althea, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at suporta. Hinawakan niya ang kamay ni Althea. Una sa lahat, gusto kong ipakilala muli sa inyo si Althea Ramirez. Siya ay hindi lamang isang napakahusay na administrative assistant sa Montefalco Group, kundi ang babaeng mahal ko at ang babaeng pinili ko para makasama habang buhay. Nagulantang ang buong silid. Nagsimulang magbulungan ang mga reporter at naglabas ng mga kamera ang mga photographer. Ang mukha ni Doña Amelia ay namutla habang si Gabriel ay tila hindi makapaniwala. Si Cassandra de la Cruz naman ay tumayo, ang kanyang ngiti ay biglang naglaho. Xavier! Anong kaguluhan ito? Sigaw ni Cassandra, ang kanyang boses ay matinis. Anong pinagsasabi mo? May kasunduan tayo. Tayong dalawa ang ikakasal. Ako ang iyong fiancé. Nilingon ni Xavier si Cassandra. Cassandra de la Cruz, matigas niyang sabi, ang kanyang boses ay nagpakita ng otoridad. Ang anumang kasunduan ay matagal ko nang pinaghihiwalayan.
At sa harap ng lahat, idinedeklara ko na hindi ako kailanman magpapakasal sa'yo. Dahil bukod sa hindi kita mahal, nalaman ko ang iyong tunay na pagkatao. Nagulat ang lahat. Naglakad si Xavier papunta sa harap at hinarap ang media. Sa mga nakaraang linggo, ang aking personal na buhay ay naging sentro ng mga tsismis at paninira. Ngayon, panahon na upang ibunyag ang katotohanan. Althea Ramirez. Naramdaman ni Althea ang paglakas ng kanyang loob habang nakatayo sa tabi ni Xavier. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Sandy, na ngayon ay galit na galit. Ang pamilya de la Cruz, patuloy ni Xavier, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, ay hindi lamang nagsimula ng smear campaign laban kay Althea. Nalaman ko, sa pamamagitan ng mga reliable sources at mga ebidensya, na sila rin ang may kagagawan sa pagkalugi ng negosyo ng yumaong ama ni Althea. Sa partikular, si Ms. Cassandra de la Cruz, na gumamit ng kanyang impluensya at posisyon upang sadyang sirain ang mga business ventures ng pamilya Ramirez at panatilihin ang kanilang pamilya sa pagkabaon sa utang. Nagulantang ang silid. Ang mga bulungan ay naging hiyawan. Sumigaw si Cassandra, sinungaling. Gawa-gawa lang yan. Nagsisinungaling kayo para lang protektahan ang gold digger na yan. Ngunit hindi na tinag si Xavier. Isang legal team ang nagbigay ng mga documents sa mga reporter na nagpapakita ng mga ebidensya, mga lumang bank statements, mga ulat ng investigation, at mga testimonya mula sa mga dating business partner ng ama ni Althea na nagpapatunay sa mga ginawa ng De La Cruz. Ang lahat ay binalangkas ng legal team ni Xavier na tila hinanda para sa araw na ito. Ang lahat ng ebidensya ay nasa inyo, sabi ni Xavier. Ang lahat ng utang ng pamilya Ramirez ay bunga ng paninira at sabotage. Handa akong tumulong sa legal na laban ni Althea upang makamit ang hustisya para sa kanyang yumaong ama. Nagulantang ang silid sa balitang ito. Si Cassandra ay nanlumo. Ang kanyang pagpapanggap ay tuluyang nabunyad. Hindi. Hindi kayo mananalo, sigaw ni Cassandra, ang kanyang boses ay basad. Ang pamilya ko ang makapangyarihan. Hindi nyo kami kayang kalabanin. Ang katotohanan ang pinakamakapangyarihan, Cassandra, matigas na sabi ni Xavier. At ngayon, malalaman ng lahat ang katotohanan. Sa isang sulok ng silid, dahan-dahang tumayo si Gabriel Montefalco. Nakatingin siya kay Xavier, pagkatapos ay kay Althea. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pagkaunawa. Lumapit siya sa podium. Bilang nakatatandang kapatid at miyembro ng Montefalco Board, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay malakas. Nakakalungkot na malaman ang mga lihim na ito. Ngunit bilang isang Montefalco, naniniwala ako sa katarungan at katotohanan. Sinusuportahan ko ang aking kapatid na si Xavier sa kanyang desisyon. At kung ang pamilya de la Cruz ay sadyang naging mapanira, dapat silang managot sa batas. Nilingon niya si Althea, at sa unang pagkakataon, nakita ni Althea ang isang bahid ng paggalang sa kanyang mga mata. Miss Ramirez, tanggap ka sa aming pamilya kung iyon ang desisyon mo. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Nanlumo si Cassandra. Ang kanyang mga plano ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang mga kaibigan ay biglang lumayo sa kanya. Ang mga reporter ay walang tigil sa pagkuha ng kanyang mga larawan, ang bawat isa ay nagpapakita ng kanyang pagbagsak. Hindi nagtagal, umalis siya sa silid, galit na galit, at tuluyang nasira ang kanyang reputasyon. Xavier Montefalco. Niyakap ni Xavier si Althea ng mahigpit. Tapos na, Dea. Nagtagumpay tayo. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ang kanyang ina, si Doña Amelia, ay nakatingin sa kanila, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at pagkadismaya. Alam niyang mayroon pa silang pagsubok na haharapin sa pamilya. Ngunit ngayon, kasama niya si Althea. Hindi pa tapos ang laban, Dea, bulong ni Xavier sa kanyang tainga, si Althea ay nakasandal sa kanya. May mga hamon pa tayong haharapin sa pamilya ko at sa mga De La Cruz. Pero ngayon, magkasama na tayo. Ang kanyang pagmamahal kay Althea ay mas matatag kaysa kailanman. Ang press conference ay tila isang malaking bagyo na humagupit sa buhay nina Althea at Xavier, ngunit pagkatapos nito, sumikat ang araw. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng pamilya De La Cruz ay kumalat ng mabilis. Nagsimula na ang mga legal proceedings laban kay Cassandra at sa kanyang ama. Si Xavier, kasama ang kanyang legal team, ay aktibong sumuporta kay Althea upang makamit ang katarungan para sa kanyang yumaong ama. Sa loob ng ilang linggo, naging abala si Althea.
Sa tulong ng mga abogado ni Xavier, unti-unting nabayaran ang mga utang ng kanyang pamilya, hindi sa pamamagitan ng ginintuang pangako ni Doña Amelia, kundi sa legal na paraan, na may kinalaman sa pagkakakumpiska ng mga ari-arian ng De La Cruz na galing sa illegal na transaksyon. Sa wakas, malaya na sila. Wala nang utang na bumabagabag sa kanila. Ang bahay nila ay hindi na mapapasa kamay ng mga creditors. Isang hapon, dinala ni Xavier si Althea at Nanay Corazon sa isang opisina ng abogado. Sa wakas, ang huling papel ay napirmahan at ang lahat ng utang ay opisyal nang nabayaran. Salamat, anak. Salamat, Xavier, sabi ni Nanay Corazon, umiiyak. Sa wakas, malaya na tayo. Parang panaginip. Niyakap ni Althea ang kanyang ina. Ang pakiramdam ng kalayaan ay tila isang malaking pasasalamat. Ang kanyang pagtitiwala kay Xavier ay mas matatag na ngayon. Pinatunayan niya na karapat-dapat siya sa pagmamahal niya. Ngunit hindi lang ang problema sa De La Cruz ang kanilang hinarap. Ang relasyon ni Xavier sa kanyang ina, si Doña Amelia, ay nanatiling malamig. Hindi ito madaling tanggapin ang pagdating ni Althea at ang pagbagsak ng kanyang mga plano para sa kanyang anak. Subalit, nagbago ang sitwasyon dahil kay Gabriel. Si Gabriel, na nakasaksi sa pagiging matapang ni Xavier at ang katotohanan na inilabas niya, ay naging tulay. Nag-usat sila ni Althea ng masinsinan, at dahan-dahang naintindihan ni Gabriel ang pinagmulan ng mga pagdududa ni Althea at ang sakit na dinanas ng kanyang pamilya. Nakita niya ang sinseridad ni Althea at ang tunay na pagmamahal sa pagitan niya at ni Xavier. Isang linggo, inimbitahan ni Gabriel si Althea at Xavier sa isang private lunch kasama si Doña Amelia. Ang tensyon ay ramdam. Ina, simula ni Gabriel, nakausap ko si Althea. At nalaman ko ang buong kwento. Ang pamilya De La Cruz ay nagdulot ng malalim na sakit, hindi lang sa kanya, kundi sa kanilang buong pamilya. Hindi tama ang ginawa nila. Tiningnan ni Doña Amelia si Althea, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkabahala. Alam kong mali ang ginawa ng mga De La Cruz, Althea. Hindi ko yon sinusuportahan. Ang gusto ko lang ay ang pinakamabuti para sa anak ko at sa ating pamilya. At si Althea ang pinakamabuti para sa akin, ina, matigas na sabi ni Xavier. Siya ang nagbigay sa akin ng lakas na harapin ang lahat ng kasinungalingan. Kung wala siya, hindi ko malalaman ang katotohanan. Bumuntong hininga si Doña Amelia. Sa kanyang mga mata, nakita ni Althea ang isang bahagyang paglambot. Althea, sabi ni Doña Amelia, ang kanyang boses ay mas malumanay na. Sana ay maging masaya kayong dalawa. Hindi ko man lubusang maintindihan ang iyong mundo, ngunit nakikita ko ang pagmamahal sa mga mata ng aking anak. Humakbang siya palapit kay Althea at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Naway patawarin mo ako sa aking mga pagdududa. Maligayang pagdating sa pamilya, Althea. Niyakap ni Althea si Doña Amelia. Ang pagtanggap na ito ay higit pa sa anumang karangyaan. Ito ay ang pagpapagaling ng isang malaking sugat. Ang pader ay tuluyang gumuho. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi nakalimutan ni Althea ang kanyang mga pangarap. Nagdesisyon siyang bumalik sa pag-aaral, kumuha ng mga kurso sa business management upang matulungan ang kanyang pamilya sa kanilang mga maliliit na negosyo at matulungan din si Xavier sa kanyang mga proyekto. Nagsimula siyang magtrabaho sa Montefalco Group bilang isang project assistant na ipinapakita ang kanyang galing at dedikasyon, hindi lang dahil sa kanyang koneksyon kay Xavier. Isang gabi, dinala ni Xavier si Althea sa isang private rooftop garden sa tuktok ng isang gusali. Ang kalangitan ay puno ng mga bituin, at ang mga ilaw ng syudad ay tila kumikinang sa ilalim nila. Ang hangin ay sariwa at malinis. Ito ay isang lugar na perpekto para sa kanila, malayo sa ingay ng mundo, pribado, at puno ng pag-asa. Lumuhod si Xavier, hindi sa isang branding paraan tulad ng iniisip ng iba, kundi sa isang simpleng paraan, na tila galing sa kanyang pinakamalalim na pagmamahal. Wala siyang hawak na singsing na may malaking diamante. Sa halip, inilabas niya ang isang simpleng singsing na may disenyong gawa sa kamay, isang bagay na tila personal at may malalim na kahulugan. Althea, sabi ni Xavier, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilaw ng mga bituin. Sa bawat pagsubok na pinagdaanan natin, ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas at liwanag. Ikaw ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pagmamahal, na hindi ito nabibili, at hindi ito natatakot sa mga hamon. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Hindi ako magiging kumpleto kung wala ka sa tabi ko. Kahit na mula sa isang kahihiyan nagsimula ang lahat,
Patuloy ni Xavier, ito ang simula ng isang bagay na mas maganda, mas totoo. Gusto ko, sa bawat pagsubok, magkasama tayong haharapin. Sa bawat pangarap, magkasama nating tutuparin. Alde Ramirez, pakiusap maging asawa ko. Ang kanyang mga salita ay tila musika sa tainga ni Althea. Ang singsing ay simple, pero ang kahulugan nito ay napakalalim. Ito ay simbolo ng kanilang paglalakbay, ng kanilang mga pagsubok, at ng kanilang matatag na pagmamahal. Ang mga luha ay bumuhos sa kanyang mga mata, ngunit ito ay mga luha ng kaligayahan. Xavier. Sabi ni Althea, niyakap siya ng mahigpit. Mahal na mahal kita. Naramdaman niya ang init ng kanyang mga labi sa kanyang noo, at ang kanyang mga yakap na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad at pagmamahal. Sa sandaling iyon, alam ni Althea na ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng sakit, ay sulit. Ang mga sumunod na buwan ay napuno ng paghahanda para sa kasal. Ito ay hindi lamang isang pagdiriwang ng pag-ibig nina Althea at Xavier, kundi isang pagpapatunay sa kanilang lakas, sa kanilang paglampas sa mga pagsubok, at sa pagkakaisa ng dalawang mundong dati ay magkaiba. Si Nanay Corazon, sa wakas ay malaya na sa mga utang at may magandang kalusugan, ay masayang-masaya. Si Bea, ang matalik na kaibigan ni Althea, ay walang tigil sa pagtulong. Maging ang pamilya Montefalco ay naging aktibo sa paghahanda. Si Doña Amelia, na sa simula ay nag-aalangan, ay unti-unting lumambot at tinanggap si Althea ng buong puso. Nakita niya ang tunay na kaligayahan sa mga mata ni Xavier, at iyon ang pinakamahalaga para sa kanya. Si Gabriel naman ay naging malaking suporta, na tila isang nakatatandang kapatid kay Althea. Tinutulungan siya sa kanyang mga pag-aaral at sa kanyang bagong tungkulin sa kumpanya. Hindi isang magarbo o engrandeng kasal ang pinili nina Althea at Xavier. Sa halip, pinili nila ang isang intimate wedding sa isang hardin na napapalibutan ng mga bulaklak, na tanging mga pamilya at malalapit na kaibigan lamang ang imbitado. Ito ay sumasalamin sa kanilang pagmamahalan, simple, totoo, at malayo sa anumang pagpapanggap. Dumating ang araw ng kasal. Nagsimulang maghanda si Althea sa isang silid, kasama si Nanay Corazon at Bea. Isinuot niya ang isang eleganteng puting gown na binigay ni Doña Amelia, simple, ngunit napakaganda, na tila isinukat para sa kanya. Anak, ang ganda-ganda mo, sabi ni Nanay Corazon, umiiyak habang inaayos ang kanyang belo. Parang kahapon lang, umiiyak ka sa kahihiyan. Ngayon, ikakasal ka na sa taong mahal mo. Maraming salamat sa Diyos. Salamat, Nanay, sabi ni Althea, niyakap ang kanyang ina. Salamat sa inyong pagmamahal. Dahil sa inyo, lumaban ako. Nang lumakad si Althea sa aisle, kasama ang kanyang Nanay Corazon at si Gabriel na sumusuporta sa kanya, nakita niya si Xavier na nakatayo sa dulo, naghihintay. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang ngiti ay mas malawak kaysa kailanman. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng pagsubok, ay tila naglaho. Tanging ang pagmamahal at pag-asa ang bumalot sa kanila. Ang seremonya ay simple ngunit puno ng damdamin. Sa kanilang mga panata, ibinahagi nina Althea at Xavier ang kanilang paglalakbay, ang kanilang mga pagsubok, at ang mga aral na natutunan nila. Althea, simula ni Xavier, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Mula sa isang kahihiyan na sa tingin mo ay katapusan ng mundo, ikaw ang nagpakita sa akin ng tunay na kahulugan ng kaligayahan. Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang yaman, kundi sa kanyang puso. Pinapangako ko, Althea, na mamahalin kita sa hirap at ginhawa, sa liwanag at sa dilim habang buhay. Ikaw ang aking liwanag, ang aking tahanan. Xavier, sagot ni Althea, ang kanyang tinig ay basag sa luha. Hindi ko akalain na ang isang simpleng interview ay magbabago sa aking buong buhay. Dumating ka sa buhay ko sa panahong durog ako, at unti-unti mo akong binuo. Ipinakita mo sa akin na karapat-dapat ako sa pagmamahal, at na ang pagmamahal ay hindi natatakot sa mga hamon. Pinapangako ko, Xavier, na magiging tapat ako sa iyo, magiging kasama mo sa bawat pagsubok, at mamahalin kita ng walang hanggan. Ikaw ang aking himala, ang aking walang hanggang pag-ibig. Ang kanilang mga halik ay sinalyuhan ng kanilang mga panata, at ang buong lugar ay napuno ng palakpakan at pagmamahal. Time skip, 3 taon pagkatapos. 3 taon ang lumipas. Ang buhay ni Althea at Xavier ay puno ng kaligayahan. Nanatili si Althea sa Montefalco Group at sa tulong ni Xavier at Gabriel, unti-unti siyang umangat sa kanyang karera.
Hindi niya kailanman ginamit ang posisyon ni Xavier, sa halip ay pinatunayan niya ang kanyang kakayahan at dedikasyon. Ang kanyang mga business ventures para sa kanyang pamilya ay lumago, at ang kanyang nanay Corazon ay nabubuhay na ng payapa at walang iniisip. Isang araw, habang nakaupo si Althea sa kanyang sala, yakap ang kanyang sanggol na si Xavier, naramdaman niya ang init ng sikat ng araw na pumasok sa bintana. Ang kanyang anak ay tahimik na natutulog sa kanyang bisig, ang kanyang maliliit na daliri ay nakakapit sa kanyang kamay. Ang mukha ni Xavier ay may pagkakahawig sa kanyang ama, ang malalim na mga mata at ang matulis na ilong. Dumating si Xavier galing sa trabaho at umupo sa tabi niya. Hinaplos nito ang buhok ni Althea at pagkatapos ay ginising ang kanilang anak. "Hey, little guy," bulong ni Xavier, hinalikan ang noo ng kanilang anak. "Namiss ka ni Papa." Tumingin si Althea kay Xavier at pagkatapos ay sa kanilang anak. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. "Sino ang mag-akala, Xavier," simula ni Althea, ang kanyang boses ay malambing, na ang isang kahihiyan sa interview ay siyang magiging simula ng aming walang hanggang pag-ibig. Ngumiti si Xavier at niyakap silang dalawa. "Kung hindi dahil sa kahihiyan na yon, hindi kita makikilala. Ang bawat pagsubok na pinagdaanan natin ay nagpatibay lang sa pagmamahalan natin." Tumingin si Althea sa labas ng bintana, sa sikat ng araw na bumabalot sa kanilang pamilya. Naramdaman niya ang init mula sa kamay ni Xavier, at ang tahimik na paghinga ng kanilang anak. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang pag-ibig ay hindi nakikita sa estado ng buhay, sa pera, o sa posisyon. Ito ay nakikita sa puso, sa pagiging totoo, at sa kakayahang magpatawad at lumaban para sa isa't isa. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi nagsimula sa isang perpektong sitwasyon, kundi sa isang di inaasahang sandali na puno ng kahihiyan. Ngunit mula sa abo ng kahihiyan, sumikat ang isang pag-ibig na walang hanggan, na nagpatunay na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa mga hindi inaasahang lugar, at sa mga taong hindi mo inaasahan. At dito nagtatapos ang kwento ni Althea Ramirez at Xavier Montefalco, isang pag-ibig na sumibol mula sa kahihiyan at lumago sa gitna ng matinding pagsubok. Maraming salamat sa inyo, mahal naming tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kwento ni Althea at Xavier. Sana'y naramdaman nyo ang bawat emosyon, ang bawat pagtawa, ang bawat luha, at ang bawat pag-asa na aming isinalaysay. Bilang inyong manunulat, malalim ang naging karanasan ko sa paglikha ng mundong ito. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng ideya, at sa bawat salita, tila nabuhay ang mga karakter at ang kanilang mga pagsubok sa aking harapan. Naramdaman ko ang paghihirap ni Althea, ang determinasyon ni Xavier, at ang pagmamahal na sa huli ay nagtagumpay laban sa lahat ng balakid. Ipinapakita ng kwentong ito ang kapangyarihan ng katapatan at ang halaga ng pag-unawa. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi pinipili base sa estado ng buhay o pangalan, kundi sa puso at sa kakayahang lumaban para sa isa't isa. Isang paalala na mula sa pinakamababang sandali ng kahihiyan, maaaring sumibol ang pinakamagandang simula ng isang pag-asa at pagpapagaling. Ngayon, gusto naming marinig ang inyong mga kaisipan. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Ano ang mensahe na humipo sa inyong puso? Ibahagi niyo sa amin ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga reaksyon ang siyang nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang patuloy na lumikha. Muli, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Maraming salamat at hanggang sa muli. Pag-ibig sa likod ng Lu.